may tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Lunes, May 7, 2018. Nung bumiyahe ako papunta dito sa Davao dahil binase na naman ako dito sa main office. May halong kaba at excitement ang naramdaman ko habang nasa airport pa lang dahil wala akong alam kung ano ang magiging buhay ko. Basta ang pakay ko, mag-work, make new friends, mapuntahan ng mga tourist spots, at pinaka-importante ang makahanap ng isang Dabawenyo na bibihag sa puso ng fairest of them all ng Ilocos. Sa unang buwan ko dito, marami na ako napuntahan. People's Park, Davao City Hall, Crocodile Park, Matina Town Square, mag-island hopping sa Samal at syempre ang Rojas Night Market. Sa dami na ng pinasyalan ko, hindi naman pala kita mahanap sa mga lugar na yan. Martes, July 3, 2018, nung una tayong magkita. Sino ba namang mag-aakala na sa karinderya sa likod ng opisina lang pala tayo magkikita? Bago ka pa lang doon, alam ko kasi palagi kaming kumakain doon kaya alam kong bago ka pa lang. Tinanong ko ang pangalan mo sa kasama mo. Jay daw. Pa-stolen shot pa ako sa phone ko at ikaw pa ang nag-serve ng aming sabaw. Napa-extra rice pa ako para pumunta ka sa table namin, tas nag-order pa ako ng soft drinks. Nung huli kang pumunta sa amin, nag-joke ako. May motor ka na ba? May allowance ka ba? Natawa ako kasi linyahan niya ng mga beks. Ikaw naman, ngumiti, tapos sabi mo wala pa. Ewan ko, mula sa mga ngiting yon, nabihag mo na ang puso ko. Biyernes, July 6, 2018. Inad na kita sa Facebook at agad mong inaccept. 1 p.m. no nakaalis na kami sa karinderya. Chinat kita at nag-thank you at nag-welcome ka with a smile. Doon ko nakita na miyembro ka pala ng isang sikat na dance group dito sa Davao. Yung isa sa mga nagpauso ng budots. Kinilig ako. Dahil hindi ka lang pala gwapo at masipag. Dancer ka din. Plus point sa akin kapag dancer eh. Simula noon, excited ako mag-lunch. Pero minsan, hindi ako nakakasabay sa mga kasama ko dahil may travel ako. Minsan sa CDO, Gensan o Butuan. Pero kinukumusta kita sa mga kasama ko. Pero makalipas ng 10 araw, bigla kang nawala. Medyo lumungkot ako. Tinanong kita sa kasama mo, busy ka daw kasi may dance contest daw kayo sa Korea. Nag-message ako sa iyo at sinabi ko na hindi kami kumakain doon simula nung mawala ka. Sabi mo, grabe, tapos natawa ka. Yun na ang huli nating usapan. Nawala na ako ng pag-asa. Yung litratong stolen mo lang ang tinitingnan ko, tapos isang picture na kumakain ka ng burger. Hinayaan ko na lang. Sabi ko if it's meant to be, it will be. Then, one day, Linggo, August 19, 2018, 5:05 p.m. Isang araw bago ang birthday mo. Kauuwi ko lang galing sa panonood ng Pamulak ng Kadayawan sa Davao. Bigla kang nag-chat sa akin. Nanghingi ng tulong para sa Korea mo.
Simula ng araw na ito, tuloy-tuloy na ang conversation natin. Kinilig ako doon. Ang dami nating napag-usapan. At doon ko ulit nalaman na maritime graduate ka sa maths at kakagraduate mo lang noong April 2018. Umabot tayo na madaling araw magka-chat dahil habang nag-chat tayo, busy ka din kakapractice sa sayaw nyo na aabot ng 2:00 or 3:00 na madaling araw. Before ka na good night, sabi mo pupunta ka kaunabagahan dito. Pero hindi ka naman pumunta. Martes, August 21, 2018. Dumating ka. Hindi ko alam ang reaksyon ko noon na halos hindi maipinta. Hindi makapaniwala. Akala ko drawing ka na naman. Naalala mo yung unang TikTok natin? Yung kapag tumingin ka sa akin? Grabe, kilig ko noon kasi tumingin ka. Hindi lang tingin. With matching killer smile pa. You only stayed for 2 hours kasi may practice ka pa. Pero ang dami na nating pinag-usapan. Lunes, August 27, 2018. Nagkita ulit tayo. Our first date dito sa McDo, dito sa Lanang. Nasa counter tayo nun. Turn na natin na mag-order. Tapos nagtinginan tayo. Tapos tawa lang. Si Ateng na nasa counter, kinilig din ata. Nag-order tayo ng 1-piece chicken with fries. At dun ko din nalaman na hindi ka sa ketchup sumasawsaw sa fries, kundi sa gravy. Ang dami ko napansin nun. Sa araw na yan, nakalima ata tayong TikTok, including yung Do You Wanna Know a Secret? I Love You, tulad mo ni TJ Monterde, tsaka yung theme song ng A Love So Beautiful. Sabado, September 8, 2018. Nag-aya kang magkita tayo after work mo. Sino ba naman ang hindi aayaw? Grabe ang kilig ko noon. Nag-lunch tayo sa may Mandarin Green Tea Garden. What's special here is may in-order tayong siomai and Shanghai na side dish natin. Nagbigay sila ng 2 lalagyan ng sausawan, pero ang ginawa mo, tinabi mo ang isa. Tapos nag-share tayo sa iisang sausawan. Hindi ko mapigilan ang kilig ko. Tas hindi lang yon. May concert for a cause kayo kaumagahan para sa Korea nyo at hindi ko in-expect na bibigyan mo ko ng ticket para mapanood ka at ma-witness ang exclusive performance na ipapakita ninyo sa Korea. Grabe yung puso ko nun, Jay. Ang lakas ng tibok. Sa lower ground floor ng mall, may art exhibit doon. Nagpunta tayo doon. Yung hindi ka mapakali doon, yung pala gusto mo magpa-picture. Pinicturan kita, pinicturan mo ko, tapos nag-selfie tayo. Ayun, nag-alis na tayo na may pahawak-hawak ka sa aking kamay sabay sabing, "Bye, ma'am," with matching smile na pa-sarcastic face. Nag-chat pa tayo until gabi. Before ako matulog, sinabi mo na pumunta ako at manood sa'yo. Linggo, September 9, 2018. Pumunta ako sa venue ng concert nyo sa Matina Town Square. Nag-effort ako kasi umaasa ka na manood ako. Tinawagan kita, tapos parang hindi ka makapaniwala na nagpunta ako. Pumasok ako sa venue. Nagsimula na at yung mga host nag-i-interview sa mga nanonood. Akala ko talaga ako yung isusunod na tatanungin kung sino ang sinusuportahan ko. Grabe ang nervyos ko. Kasi pag ako ang tinanong, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Kung pangalan mo ba o hindi. Kasi wala naman ako ibang kilala doon kundi ikaw lang. Hindi ko pinansin ang mga host, buti yung katabi ko ang tinanong. Napahinga ako ng malalim. Nakita din kita sa tabi na tinitingnan mo ko at sabi mo, kinakabahan ka din. Natapos ang first part, 6:00.
Tapos sakto may tumawag sa akin na kailangan daw ako. Kaya agad akong umalis para umuwi. Tinawagan kita kasi di ka sumasagot kasi busy ka. Pero nung labas na ako, nakita kita na lumabas ng banyo, nagpalit ka ng damit mo kasi second part na ng concert. Nagpaalam ako na aalis na. At nakita ko sa mukha mo na nalungkot ka. Tapos, ang daming details, partner, no? Talagang detalyado ang kwento niya. Kapag ka-crush mo talagang isang tao, ang daming detalye, lahat mapapansin mo. Anyways, sabi ko, aalis muna ako. Nakita ko sa mukha mo na nalungkot ka, tas sabi mo, hindi mo na ako makikitang sumayaw. Ang sabi ko, hindi na. And I said sorry. Nalungkot ka. At ako din. Nag-aantay na ako ng taxi nung sinabing hindi na daw ako kailangan nung tumawag sa akin. So sobrang saya ko noon kaya bumalik agad ako sa venue tapos nakita kita sa may entrance. Napangiti ka nung bumalik ako. Nung pumasok ako, hinawakan mo ang balikat ko. Ayun, nakanood ako ng concert kasi kayo ang panghuli. Pinanood kita. Ikaw lang ang tinititigan ko habang nagsasayaw kayo. Ang dami nyo pero ikaw lang ang tinitingnan ko. Sa mga reactions mo, super ngiti ka. Second row ako nakaupo, kaya kitang malapitan, tas minsan tumitingin ka sa akin tapos ngumingiti. Tapos may part na turo-turo yung sayaw. Ako yung tinuturo mo with a smile. Grabe, kinilig ako doon. Natapos ang concert, tinext kita, at sinabing, uuwi na ako. Hindi ko ine-expect na nasa exit ka ng venue. Nakita kita, sobrang pawisan after performance, tapos nag-congrats ako sa'yo and nagsabi akong proud of you. Tapos sinawakan mo ulit ang kamay ko kahit pawisan ka. Tapos nag-thank you ka at sinabi mong pa-airport na kayo kasi pa Manila na kayo dahil biyaheng Korea na kayo kinaumagahan. Nag-chat pa ako sa'yo saying congrats and sinabi kong proud ako sa'yo. And super thank you ka sa akin kasi ako lang ang pumunta para panoorin ka sa concert nyo kasi ang pamilya mo ay nasa Tagum. Yung katawang lupa ko, nabuhayan, kinilig. Fast forward, nakarating kayo sa Korea. Super update ka sa chats natin, tapos ako naman, moral support na din at sinabi kong pag mananalo kayo, may regalo ka sa akin. 1 week kayo nun, kaya grabe ang tagal kong naghintay. Namiss kita ng sobra. Pero ang resulta, nakapasok sa finals pero hindi din naka-top 3 pero may special award kayong People's Choice Award. Nung nalaman kong hindi kayo nanalo, kinomfort kita. Sinabihan kitang andito pa rin ako sa tabi mo at number 1 supporter mo. Sobrang thank you ka pa dahil nakausap ko ang isang official photographer at nakahingi ako ng 170 photos lang naman ng grupo nyo. Sinabi ko sa iyo yon at super happy ka at yung group nyo. September 18, 2018 ng umaga nang nakarating na kayo. Diretso ka na umuwi ng Tagum kasi na-miss ka ng family mo. Pero nag-promise ka na pagbalik mo, magka-catch up tayo. Linggo, September 23, 2018. Kararating mo lang from Tagum at nagkita tayo sa SM Lanang. Nag-dinner tayo sa may Tokyo. Doon mo din binigay ang mga pasalubong ko. Dumating ang orders natin at yung mango panna cotta na para sa akin, kinain mo. Tsaka mo lang na-realize nung nakakain ka na. Ha. Kaya we ended up sharing ulit nung food na yon. Grabe talaga kapag crush mo, lahat, no? Kinain niya yung mango panna cotta. Lahat ng detalye hindi nawala sa isip mo, nakamarka sa isip mo. Correct. Tapos pag binabalikan niya yan, malamang kinikilig pa rin siya.
Nung malapit na tayo matapos, binigay ko ang regalo ko sa'yo kasi nanalo kayo. Hindi ka makapaniwala. I gave you yung couple shirt, short, at yung parang sando jacket na super nasiyahan ka nung makita mo. Priceless reactions. Tas hindi ko inakala na hinawakan mo ang kamay ko sa table at sinabing, na-miss mo ako. Hindi ko alam pero parang gusto kong matunaw nun. Tapos nung uuwi na tayo, nagpara ka ng taxi para sa akin since magkaiba ang ways natin pa uwi. Sobrang saya ko kahit late na umuwi dahil tayo ang nag-close sa mall. After ng Korea contest nyo, you gave me good news. Na isa ka sa napili sa group nyo na mag-audition sa World of Dance PH sa Manila. Sobrang saya ko. Sobrang saya mo din kaya inaya mo akong mag-launch tayo na malapit sa office namin nung Friday, September 28. You stayed there for almost a week sa Manila. Pero hindi kayo pinalad sa audition. Pero to the rescue ako para i-comfort ka ulit. Panay thank you ka ulit. Jowa goals talaga eh. Kaya inaya kitang magkita ulit tayo at umuo ka. Linggo, October 7, 2018, nung lumabas ulit tayo sa SM. Kinilig din ata ang mga waitress sa atin. Si ate, feeling niya kinikilig yung mga tao sa paligid niya. Tapos, Diba? Yung tipong feeling niya siguro every time na naglalakad siya, hinahangin-hangin siya. Pero siya lang yung may ganun. feeling. No? Oo. Grabe tayo mambasag, no? Tapos, nung nagpa-fill out sila ng survey form, pangalan natin ang nilagay ko. Dami nating usapan, yung experience mo sa Manila, at yung audition, at sobrang saya mo magkwento. Sinabi mo din na maghahanap ka ng work while waiting sa apprentice mo sa barko. Naggalak naman ako kasi seryoso ka talaga. Huwebes, October 11, 2018, bigla ka ulit nag-ayang kumain. Umuo naman ako kaya kumain ulit tayo. Ewan, na-miss mo ba ako o ano? Kahit may git 1 oras lang tayo doon, pero super effort ka para magpakita ulit sa akin. Biyernes, October 12, 2018, naalala mo pa ba? Meron akong hindi naintindihan na Bisaya na meme na sinend ko sa'yo. Tas nagmamakaawa ako na i-translate mo. Natawa ka tapos translate mo naman after. In the end, hindi na nakakatawa kasi nakatagalog na. Sinabi ko din sa'yo na Davao-based na ako permanently kasi yun ang advice sa akin. Super saya mo at sabi mo na mas mabuti. Sa araw ding yun, since Davao-based na ako, challenge mo din ako na mag-learn ako ng Bisaya. Siyempre, challenge accepted. Kinausap na kita ng Bisaya, tapos minsan kinokorek mo, natatawa ka, pero masaya ka kasi medyo baluktod pa nga. Lunes, October 15, 2018, may bad news ka sa akin. Pinapauwi ka ni Mama sa Tagum, ng mama mo sa Tagum, para dun ka na mag-work since tapos na ang contest niyo. Nalungkot ako at hindi ko alam ang gagawin ko nung araw na yun. Tinanong ko kung papaano na tayo. Ang sabi mo magkikita pa naman tayo. Kita tayo sana before ka umuwi, kaso may team building kayo kaya na umuwi ka, hindi na tayo nagkita. Daming detalye. Malulungkot ako pa ito pag dito nagkatuluyan. Anong buwan na to? October na. Hanggang 2020 yung diary niya eh. Correct eh. So, Sabado, October 27, 2018. Ala, grabe. Overtime tayo. Wait lang ha. Nagpunta ka sa Davao galing Tagum kasi may racket. Nagkita tayo nung gabi. Nagmamadali. Shortcut. Basta nung pumunta siya partner, yun na pala ang huli nilang pagkikita. Tingnan mo, nakakalungkot pagkatapos ng lahat. May mga time na nagpupunta ka dito sa Davao pero minsan hindi tayo nakakapagkita kasi umuwi ka agad. Malungkot pero masaya kasi minsan nag-update ka pa din sa akin tungkol sa mga ginagawa mo at racket mo. Jay, hanggang ngayon nasa akin pa rin ang ireregalos ko sa'yo. Isang litrato na sa likod nito ay may mababasa kang revelasyon
At syempre kwento kung paano nagsimula ang pag-ibig ko sa'yo. Ayokong kumawala kasi may pinanghahawakan pa rin ako sa'yo eh. Naalala mo nung tinawag mo ako na B? Isa din yun. At yung mga actions mo tuwing nagde-date tayo, mga paghawak ng kamay at pati mga chats natin na sobrang nagpapakilig. Grabe. Ako'y hamak na isang bakla lamang. Pero sa'yo ko naramdaman ang totoong pag-ibig na aking hinahanap. Nahulog talaga ako sa'yo ng todo, Jay. Mula nung una kitang makilala hanggang ngayon, hindi nagbago ang pagtingin ko sa'yo. Mahal pa rin kita. Gaya ng promise ko sa'yo, sinuportahan kita sa passion mo sa pagsasayaw, kaya andito lang ako. Sa pangarap mo makapag-apprentice, hanggang makapag-exam, hanggang isa ka ng marine engineer, sinabi ko sa'yo na andito lang ako sa tabi mo para suportahan kita sa mga desisyon mo. Di ko alam kung mapapakinggan mo ito, pero sana sa huli, tayo. Tayo talaga. Sana, #LoveWins. Maghihintay ako sa'yo hanggang dulo. Maraming salamat Miss Nicole Ayala at Sir Chris Chupera sa pag-feature sa aming kwento ni Jay. Ako po si Macy, ang fairest of them all ng Ilocos. Isang tambalarina since 2008 at ito ang aking napakakulay at nakakakilig na kwento. #amazing.